Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa filled with the Holy Spirit. Ito yung punong-puno tayo ng Santong Espiritu. Sabi po, being filled with the Holy Spirit refers to an event subsequent to conversion where a believer experiences a fresh empowerment from the Holy Spirit. This may lead to greater love for God, increased victory over sin, boldness in ministry, and sometimes the receiving of new spiritual gifts, while every believer has the glory spirit from the moment of salvation. The feeling of the Spirit is something we're commanded to continually seek. It's not about getting more of the Spirit, but the Spirit getting more of us. Yung feeling of the Holy Spirit, tinatanggap po natin yung Santong Espiritu na nanahan na sa atin yung Santong Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo the moment we are converted to Christ. Now, ito po yung talatang pag-aaralan po natin. Matatagpuan po sa Ephesians chapter 5 verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to uh, the debauchery. Instead, filled by this, be filled with the Spirit. Sa Tagalog po, basahin natin, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapupuno kayo ng Espiritu. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, the Spirit gives us a spiritual breakthrough. Kailangan po natin yan, lalo na kung feeling natin na nanlalamig tayo o kaya paulit-ulit na lang yung Christian life natin. Minsan wala nang meaning o hindi makahulugan. Kailangan po natin ng spiritual breakthrough. Mahirap pong maging stagnant Christian yung hindi na umuusad ang kailangan po talaga noon, breakthrough yun. Talagang spiritual breakthrough. Meron tayong fresh encounter with the Spirit at dadalhin talaga tayo ng Espiritu ng presensya ng Diyos at matutuklasan talaga natin ng higit pa yung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Ebanghelyo, ibig sabihin na ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon Jesucristo at paano nito mababago yung buhay natin, true and true. Kaya po lagi natin hilingin yung spiritual breakthrough. And point number 2 po natin or pangalawa nating katuruan, the Spirit guides us to become more like Jesus. Hindi madali maging katulad ni Jesus. Yung maging mapagkumbaba, mapagmahal, mapagpatawad at laging sumusunod sa Ama. Ngunit hindi tayo iniiwang mag-isa sa paglalakbay na ito. Ang Espiritu Santo ng ating gabay, lakas at tagapagturo. Siya ang bumubuo sa ating puso, nagtutuwid sa ating landas at nagtutulak sa atin na piliin ang tama kahit mahirap, habang hinahayaan natin gumalaw ang Espiritu sa ating mga buhay. So the Spirit guides us to become more like Jesus. And point number 3 natin or huli natin katuruan, the Spirit leads us to greater, higher, and deeper love and commitment to God. Ang tanong, tayo ba ay lumalago sa pag-ibig sa ating Diyos? Tayo ba ay lumalalim sa ating mga commitment? Mas lalo ba natin gustong pag-alayan ng ating mga buhay ang ating Panginoon Jesucristo o nagsawa na tayo? So, yun. So, the Spirit leads us to greater, higher, and deeper love and commitment. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.